All ye saints of God. Amen. Anong kasunod na sa verse na yun? Sino mga praise singers natin dito? We need to show the glory of the Holy One. For the victory is won. Amen. Praise God. And we proclaim the glory. Yun ang nakuha ko lang mga kapatid. Proverbs. Sabi ko sa inyo matagal. I think may part 3 din ito. Proverbs 29:18. Where there is no vision, the people perish. But he that keepeth the law, happy is he. Let's continue mga kapatid to pursue or to... ang ating message is pursuing God's vision. Let's continue to pursue God's vision. Now, pagsunod sa pangitain or pananaw ng Diyos, pagsunod sa pananawon sa Diyos, sa Cebuano, panangsurot iti parmata ti Diyos, sa Ilocano yon, at saka sa Hiligay nun, pagtinguha sa pananawon sa Diyos. Panginoon, tulungan niyo kami sa maiksi naming panahon dito. Sa hapong ito, Lord, salamat sa iyong salita kaninang umaga. Salamat sa mga pagpapalang aming natanggap. Salamat sa iyong dakilang pagkilos sa kalagitnaan namin, Panginoon. Truly, Lord God, hallelujah, you are processing us. You are helping us, Lord. Hallelujah. At Panginoon, maraming salamat sa lahat na narito sa hapong ito. Mangusap ka sa bawat isa. Alis kaming ibang-iba. Inaangkin po namin ang katagumpayan in Jesus' name. And everybody say amen. You can be seated. Part 2 na tayo sa pursuing God's vision. Previously, we have discovered the true meaning of this well-known proverb, Proverbs 29:18, when we read it in its context. The Hebrew word for vision, hazon, refers to a prophetic revelation, the kind of vision a prophet would see. The Hebrew word for perish, para, means to make someone go out of control, to run wild, to cast off restraint. That's why sa New King James Version, ito ang pagkasabi, where there is no revelation, the people cast off restraint. Kung saan walang pangitain o pananaw, nagpapabaya ang taong bayan. In other words, where there is no revelation from God, people do their own thing instead of what God wants them to do. And this specific revelation na sinabi dito sa proverb is referring to the revelation of God's law that was given to Moses. That's why the proverb continues, but happy is he who keeps the law. Mapalad ang sumusunod sa kautusan. Basahin ko ulit sa Tagalog para maliwanag sa atin mga kapatid, kung saan walang pangitain, nagpapabaya ang taong bayan, ngunit mapalad ang sumusunod sa kautusan. Sa Cebuano, kung walay mensahe sa Diyos nga maggiya sa nasod, wala kini kahusay. Bulahan ang mga tao nga nagatuman sa kasuguan sa Diyos. Sa Ilocano, no saan nga idalan ti Diyos ti may sa nasyon, awan ornos ti pagilian. Nagasat ti tao amang salimitmit itilintig ti Diyos. Sa Hiligay nun, maraming Ilocano nag-respond. Ang mga Cebuano at Tagalog hindi nag-respond. Tingnan natin sa Hiligay nun. Kung wala sing mensahe sang Diyos, nga magtuytoy sa katawhan, nagapinagusto ini. Bulahan ang mga tao nga nagatuman sa mga ginatudlo sang Diyos. Oh, marami na sila. Amen. So the verse emphasizes the extraordinary value of God's Word. Bilisan ko dahil part 1 pa ito. Nasabi ko na ito noon mga kapatid, in review lang ito. Before the Bible was complete, God revealed His will through the prophets. They communicated God's messages to the people, and Solomon, who wrote the Proverbs, observes that the absence of divine revelation leads to moral and spiritual decline. So a lesson, the lesson for us is simple.
Instead of living life our own way, we should ensure we are living according to what God has revealed in His Word. Amen. His Word is the vision we are to lead by. Amen. So this afternoon, mag-part 2 tayo, and let me encourage you, let's pursue God's vision. Sundin ang pangitain ng Diyos, ipadayon ang pananawon sa Diyos, surutin ti parmata ti Diyos, tinguhai ang pananawan sang Diyos. Amen. Praise God. At alam natin, may mga examples tayo that without divine revelation, really follow the dictates of their sinful nature. Amen. And today, as at all times throughout history, the culture needs to know what is acceptable to God. And the Bible, once again, the Holy Bible, provides full information. Praise God. So napag-aralan natin na ang vision has 2 aspects, no? God has a general life vision for all people that is based in His great plan and purpose. And God also has a specific vision for each individual related to the person's unique purpose in the world. To recap, mga kapatid, itong general vision from God for all that is based on His purposes. What is the ultimate purposes or the ultimate purpose of God? To recreate this fallen world, to bring about the new heaven and new earth. Amen. And meantime, He is redeeming a people for Himself. Amen. With whom He will dwell and share His own glory. I think naintindihan niyo na po, mga kapatid, di po ba? Amen. Na ginawa ng Diyos ang langit at ang lupa, praise God, at na-focus ang kanyang attention, mga kapatid, sa paglalang niya sa lupa dahil gusto niya ma-accomplish ang purpose niya sa lupa, mga kapatid. Praise God. At napaalalahanan tayo last time that this world is not our home. Ang ating home is the new heaven and the new earth. Praise God. At masasabi natin na may transformation process na ginagawa ang Panginoon because between these 2 beautiful pictures of God's original good creation and the new and glorious creation lies a world that has been devastated by sin, suffering, and death. God's kingdom, after Jesus was resurrected, mga kapatid, continued to advance as disciples of Jesus went out into the world and preached the gospel of salvation, telling people of all nations to be born of water and of the Spirit. Alam natin yun, di po ba? Magiging bahagi ka lang ng kaharian ng Diyos dito sa lupa, mga kapatid, if you follow His plan. That's why masasabi natin sa ating sarili na ang ating God's plan revealed or God's plan of salvation is still Acts 2:38. Ang ating ipangangaral, mga kapatid, na maging bahagi ang mga tao, praise God, sa kaharian ng Diyos, and they need to repent, be baptized in the name of Jesus Christ for the remission of sins, and receive the gift of the Holy Spirit. And today, more and more people are being brought into His family. People who will one day inhabit the new heavens and new earth and live in the very presence of God Himself, our Lord and Savior, Jesus Christ. Amen. Though we are ensnared and defaced by sin when we enter His family, hindi automatic, di po ba, mga kapatid? By faith, nagiging effective ang salita ng Diyos at ang plano ng Diyos. God puts each of His children into a lifelong process of transformation designed to conform them to the likeness of Jesus and make them fit to live in His presence. Praise the Lord. So God's purpose unfolds daily
in our daily life. May tinatawag na transformation process that shapes and prepares us for the world to come na nangyayari sa daily lives natin, mga kapatid. Dahil nakita natin at naunawaan natin last time, this involves every area of personal and moral life. It includes family, it includes work, and yes, it includes ministry. God has a place of service in His kingdom for each of His children, whether they are at the top of society or the bottom or somewhere between. Whether educated or illiterate, every life is a plan of God. Magsentro tayo doon, mga kapatid. So when you see the vision of your life the way God sees it, you are able to be intentional to set goals, to live out your life in a manner pleasing to Him and useful to be effective instrument to carry out His plan for your life. Maraming tao na wala ring goal sa kanilang buhay. Yes, marami ding tao na may goal sila sa kanilang buhay. Pero actually, nagdidepende yan, mga kapatid, sa vision. Praise God. Na galing sa Panginoon at sa kanyang salita. Praise God. Kaya nga, kung masasabi ng isang tao wala siyang goal sa buhay, dahil hindi siya nakatanggap ng vision. Praise God. At ang vision, mag-work lang yan sa Panginoon, mga kapatid, that is according to His purpose and plan. So, remember, sinabi ko kanina, or sinabi last time, God's vision for your life has two aspects. God has a general life vision for all people that is based in His great plan and purposes. At tatalakayin na natin ngayon, and God has a specific vision for each individual related to the person's unique purpose in the world. Praise God. We hear self-help experts giving advice on personal development, relationships, health, wellness, finances, career, and even spirituality. But, everybody say but. But God already has a vision for us in all of these areas and more. Amen. And to reach our potential as a person and in life and in our specific life's work, we need to make pursuing His vision or God's vision for us a priority. Sabihin mo sa katabi mo, make God's vision for you a priority. Okay, mag-dive in na tayo. Here are some important areas, some lang, dahil ang matatalakay lang natin siguro, kung isa lang, di isa lang, kung dalawa, di dalawa, kung lima, di ubusin natin, and more. Praise God. Here are some important areas to seek God's vision for wisdom and strength to carry out His purposes and plans for each and every one of us in every seasons of life. Number one, spiritual. Spiritual life. Your purpose is to grow in loving and reflecting God. Amen. Yan ang dapat na matanggap nating pananaw, perspective, vision. Ang iyong layunin ay lumago sa pagmamahal at pagpapakita, amen, ng Diyos sa ating buhay. Praise God. So your most important focus daily is to take intentional steps to draw closer to God, to learn more about Him.
Praise God. Recognize the leading of His Spirit and become more like Him in the days of His flesh, or of your life. James 4:8. Draw near to God, and He will draw near to you. Lumapit kayo sa Diyos, at lalapit siya sa inyo. Sinabi pa rin dito, cleanse your hands, you sinners, and purify your hearts, you double-minded. Hugasan ninyo ang inyong mga kamay, kayong mga makasalanan, gawin ninyong dali sa inyong puso, kayong mga nagdadalawang isip. Praise God. So spiritual, yan ang una natin na dapat tanggapin sa araw-araw. Praise God. Dahil dapat, kung anak tayo ng Diyos, sabi ng Biblia, we are led by the Spirit of God. As you spend time with God, the desires of your heart and thoughts will begin to reflect His will. Kung ano talagang nasa loob mo pala, mga kapatid, ay yun din ang lalabas. Praise God. Di ba maalala nyo, noong wala pa tayo sa Panginoon, praise God, hallelujah, bato-bato sa langit kahit ako'y natatamaan. Ang lumalabas sa bibig natin kung ano yung sa loobin natin. Pero nung na-convert na tayo, puro na lang Jesus. Di ba? Nung hindi pa tayo convert, Jesus Mariusep. Di ba? Hindi pa tayo convert. We blaspheme the name of God. Sinama pa natin si Maria at saka si Jose. Di ba nagka-curse tayo? Noon nagka-curse tayo dahil yan ang saloobin eh. Dahil hindi pa maayos ang ating spiritual life. Amen. Kung palamura ka, kaunting bagay, mura. Mura dito, mura doon. Lahat na lang sinasabi, nagmumura. Kaya yan ang makikita natin. Pinoprograma ng mundo, mga kapatid, ang mga bata pa lang, primary pa lang, nagmumura na. Marinig ko sa MRT. Diba? Marinig mo lahat na lang na mura. Pero nung na-convert tayo, puro Jesus. Kahit sa panaginip natin, pag hinabol tayo ng mababangis na hayop, Jesus, Jesus! Diba? Praise God. Pero anong diferensya? Nung na-convert na tayo, we need to spend time with the Lord. Amen. Yan ang vision dapat, mga kapatid, na matanggap natin dahil yan ang mga area sa buhay natin na, praise God, apektado ang lahat. It will affect all. Kailangan maayos ang iyong spirituality. Kamustahin mo ang katabi mo. Kumusta na ang iyong spiritual life? Mataba ba o payat? Busog ba o palaging gutom? O malnourished? Is your love for God growing? Are you reflecting God in your life? Pursuing God's vision. So as you spend time with God, the desires of your heart and thoughts will begin to reflect His will. Amen. Huwag naman sanang sabihin sa atin na habang tumatagal maging Kristiyano, bumabalik sa pagka-demonyo. Diba? Diba sabi ni Brother Stone King, God's plan in the beginning that we will be God-kind. We are created in the likeness and in the image of God. So anong tawag doon? God-kind. Pero nung nagkasala si Adan at si Eva, ang tao nagiging humankind. Diba? Maraming humanistic view. Praise God. At kung pinahintulutan ng tao na maghari sa kanya ang espiritu ng demonyo, magiging devil kind siya. Diba? Salamat sa plano ng Diyos. Ibabalik tayo doon sa original. Praise God. Hallelujah. Kaya yung iba, mga kapatid, na hindi nagre-reflect ng God kind, mga peking Kristiyano yan.
Bato-bato sa langit kahit ako tamaan. Totoo, nagsasabi silang Kristiyano sila, pero ang reflection nila sa kanilang pananampalataya or sa Diyos na kanilang pinaglilingkuran ay mali. Kaya natutuwa ako, nagbisita ako sa family ni Brother Brian, Sister Divine. Si nanay, sabi ni nanay, pag nagkasala ako, ang tatamaan ang Panginoon. Tama. Because you are reflecting His glory. Ang tatamaan, kung may makita sa atin, mga kapatid, na hindi maayos ang ating spiritual life, ang ating amang nasa langit. Praise God. The more you grow in your love for God, the more His love will overflow from you into the lives of others. Amen. Ano ba ang nag-uumapaw sa buhay mo patungo sa iba? Ano nga? Amen. Praise God. Kaya hindi natin pwedeng ipagmalaki ang ating kasamaan. Diba? Bantay ka lang. Pasalamat ka, Kristiyano ko. Kristiyano ako. Hindi nyo pa nakita ang aking pagkademonyo. Bakit mayroon pa ba dyan? Wala na sana yan, mga kapatid. Dahil ang dapat ang mag-uumapaw sa buhay natin ay ang pagka-Diyos. Kaya sabihin natin, maghanda ka. Praise God, dahil na mahal ko ang Panginoon. Praise God, ang mag-uumapaw sa buhay ko ay ang pagmamahal ng Panginoon. Praise the Lord. Amen. Praise God. So the small steps you take daily to listen and obey His voice will allow your words and action to reflect His light to His children. Praise God. Family and everyone you encounter. Amen. Matthew 5:14, you are the light of the world. A city that is set on a hill cannot be hidden, nor they light a lamp and put it under a basket, but on a lampstand, and it gives light to all who are in the house. Let your light so shine before men, that they may see your good works and glorify your Father in heaven. In case hindi nyo naintindihan yan sa Tagalog, kayo ang ilaw ng sanlibutan. Hindi maikukubli ang isang lungsod na itinayo sa ibabaw ng isang burol. Burol. Praise God. Nabubuyoy na ako dito. Pasensya na kayo. I'm sorry. Hindi nagsindi ng ilawan ang mga tao at ilagay lamang sa ilalim ng isang takalan. Sa halip, ilalagay ito sa ibabaw ng isang patungan nang sa gayoy magbigay liwanag ito sa lahat ng nasa bahay. Sa gayong ding paraan ay paliwanagin ninyo ang inyong ilaw sa harap ng mga tao upang makita nila ang inyong mabubuting gawa at luluwalhatiin ang inyong amang nasa langit. So makinig tayo. Every decision you make in all areas of your life is directly affected by your spiritual life. Kaya dapat tatanggap tayo ng vision, and we need to pursue that vision, mga kapatid, sa ating spiritual life. We need to seek wisdom, direction, and God's ability, mga kapatid, to fulfill, praise God, hallelujah, His vision and purpose in our lives. Pero itong isang sekreto, John 15:5, I am the vine, you are the branches. He who abides in me and I in him bears much fruit, for without me, you can do nothing. You see, mahirap talaga pala, mga kapatid, na magiging God kind. Amen. Pero kung manatili tayo sa Kanya, dahil sabi ng Panginoon, ako ang puno ng ubas, kayo ang mga sanga, ang mananatili sa akin at ako'y sa Kanya ay siyang magbubunga ng marami. Sapagkat kung kayo'y hiwalay sa akin, ay wala kayong magagawa. Amen. So, siguro magtanong kayo, paano namin ma-nurture, Pastor, lumipad ng aking message? Ang aming spiritual life, well, prayer, Bible study, learning and fellowshipping within a church family, meditating on the verses, all right, coming to a church service, praise and worship, doing your correspondence or taking discipleship
correspondence courses. Praise God. Many more, mga kapatid. Because if you intentionally look up to God instead of around at your circumstances, you will remain on the path of purpose God has planned specifically for you. Praise God. So ang tanong, do you seek to know God more deeply? Or tinanggap mo na ang pangangaral na mga anong tawag din? Hindi kumpletong pangangaral, mga kapatid, sabihin ko na lang. Dahil sinabi nila, once saved, you are saved. They do not seek to know God more deeply. There is no doctrine, mga kapatid, na makaligtas na once saved, you are saved. You need to work out for your own salvation. Sabi pa nga ng Biblia, with fear and trembling. Kailangan seryosohon natin. At ang sikreto niyan, mga kapatid, seek to know God more deeply. Kaya sabi kanina sa scripture, draw near to God and He will draw near to you. Lumapit kayo sa Diyos. Praise God. Lalo na kung nagkulang at nagkasala tayo o nagkamali tayo. Huwag yung talikuran at layuan ng Diyos, mas lalo kayong lumapit sa Diyos. Kaya nga kailangan lumapit tayo sa Kanya para mabibigyan na tayo ng Kanyang mga direksyon, mga kapatid, or pananaw sa kinabukasan at sa buhay natin. Spiritual life, do you seek to follow God's Word and God's will more closely? Nananalangin pa ba tayo like sa panalangin sa Psalms 139 verse 23-24, search me, O God, and know my heart, try me and know my anxieties, and see if there is any wicked way in me, and lead me in the way everlasting. Nananalangin pa ba tayo niyan, mga kapatid? Siyasatin mo ako, O Diyos, at alamin mo ang aking puso. Subukin mo ako at alamin mo ang mga pag-iisip ko. At tingnan mo kung may anumang lakad ng kasamaan sa akin at patnubayan mo ako sa daang walang hanggan. Do you seek opportunities to reflect God's love? John 15:8. By this my Father is glorified that you bear much fruit, so you will be my disciples. Sa pamamagitan nito'y naluluwalhati ang aking Ama na kayo'y magbunga ng marami at maging mga alagad ko. Praise the Lord. Galatians 6:9, and let us not weary while doing good, for in due season we shall reap if we do not lose heart. Verse 10 ng Galatians 6, therefore, as you have opportunity, let us do good to all, especially to those who are of the household of faith. Siguro ang iba sa atin may experience na niloko tayo. Amen. Pinagsamantalahan tayo, mga kapatid, sa mga oportunidad o sa tulong natin, inabuso. Praise God. Pero sabi ng Biblia, hallelujah, patuloy pa rin tayo, mga kapatid, maghanap ng mga pagkakataon na gumawa ng kabutihan sa lahat ng tao. At sabi sa Biblia, lalo na sa mga kapatid natin sa pananampalataya. Praise the Lord. Spiritual. Hindi na ako siguro magtatagal, mga kapatid, dyan. Amen. Dagdagan pa ba natin? Praise God. Hindi na. Pangalawa, physical. Ito, marami tayong madadaanan dito. Physical. Praise God. Your purpose is to prepare your body to carry out God's will. Di po ba? Ang iyong layunin ay ihanda ang iyong katawan upang isakatuparan ang kalooban ng Diyos. Your body must be cared for us a sacred place in which God Spirit dwells to help you prepare for and walk in God's plan for your life. 1 Corinthians 6:19-20, or do you not know that your body is the temple of the Holy Spirit who is in you, whom you have from God, and you are not your own? For you were bought at a price, therefore glorify God in your body and in your spirit. Kasama pala tayo lagi dyan. Na-handle na natin kaunti ang spirit, pero ang body kailangan din alagaan. Ang katawan natin ay templo ng banal na espiritu
na taglay ninyo mula sa Diyos at hindi ninyo pag-aari ang inyong sarili, sapagkat mahal ang pagkabili sa inyo. Kaya luwalhatiin niyo ang Diyos sa pamamagitan ng inyong katawan. Praise God. Kailang proactive tayo. We need to take steps to reach for our personal best in health. Diba? Yung iba, grabe magtrabaho. Pagpasensyahan nyo na ako mga kapatid, pero totoo ang sasabihin ko. Ibigay nyo ang buong lakas nyo, buong kakayanan nyo, buong oras nyo, walang pahinga. Minsan, 4 hanggang 6 na oras, walang pahinga. Pag-iingat pa ba yan sa katawan? Pagkatapos mamalansya, alam nyo na ang sagot. Nakatayo, minsan nasa mansionette pa kayo, akyat baba. Hindi man lang magpahinga kasi nakatingin nandoon ang employer eh. Work at home. Kasi may camera. Ang bakina nga nagpapahinga eh. Bakit? Ano kayo, robot? May break time. Kung may camera, di sabihin mo, Ma'am, break time. Why? If you start to get sick, they will send you home. You will give your all, you will give everything, but that's not the case in your employment. Totoo yan mga kapatid. Especially pag may record ka na dito na may sakit ka, hindi ka na ma-renew. May mga cases na nag-a-appeal ang amo. Hindi man siguro sa lahat. Pero tingnan nyo na lang ang actuality mga kapatid ng actual. Praise God. Dahil hindi ka si Superman or si Superwoman. Nandito ka pa sa lupa, tao ka lang. Kailangan mo ng pahinga. Di ba? Actually, ang X-ray mga kapatid, na pag-alaman ko, yung X-ray sa baga, yung technology na X-rayhan yung mga sa loob mo mga organs mga kapatid para i-laboratory or i-diagnose ka. Actually, makasama yan sa katawan. Pero ang principle mga kapatid is that hindi lang palaging nakaganyan. Diba? Hindi palaging ganyan. Kailangan may rest din ang katawan na tatanggap. Gaya niyan, ang X-ray na tumatagos din sa ating katawan, actually, katumbas din yan ng sun UV rays, no? Sun rays, mga kapatid. Okay? Na sinagan ka dyan. Kaso lang, ay hindi lang masyadong malakas yung sa katawan mo. At kailangan mo rin mga kapatid na hindi lang palagi rin na naka-expose dyan. So sinabi ko na ang X-ray is makakasira sa katawan kung palagi kang na-expose. Pero kung may intervals ay acceptable reason na lang yan mga kapatid to solve the greater problem sa buhay mo. Diba? Dahil mas kailangan gamutin or makita ang nasa loob, kaya okay na lang din. Pero gaya din yan ang katawan natin kailangan ng pahinga. Kung ang katawan natin, mga kapatid, hindi kailangan ng pahinga, sana hindi na tayo inaantok. We will never feel that we are sleepy or get sleepy. But God designed it that way. Okay? Work many hours, but rest. At from time to time, kailangan din tayo mag-rest, mga kapatid. Di po ba? And don't follow the wisdom, yung mga philosophy of this world, mga kapatid. Praise God. Kailangan lang natin sa pag-aalaga ng ating katawan is neat and clean. Hindi kailangan palaging may bago.
Sa health man kayang sinasabi ko, pero bakit? Hindi. Ang topic is pangangalagaan ang katawan. Di ba? Kailangan alagaan mo ang katawan mo. Yung iba sobrang alaga. Binubunot. Huwag naman ganyan. Tapos minamarkahan. Sobra naman yun. Okay. Ang key is sacred. Nag-usap kami kahapon ni Brother Robert. Sabi niya, actually yung tattoo noon ay palatandaan na galing ka sa kulungan. Kaya noon, iwas ka sa mga taong may tattoo. Ngayon, pinapatanggap nila sa atin, don't be judgmental. Huwag kang mag-judgmental. Hindi naman lahat na may tattoo ay masamang tao. Huwag hatulan. Pero, kung ang basis natin, mga kapatid, balik tayo sa vision ng Panginoon. We are pursuing God's vision, di ba? Ang ating katawan, banal. Kung tatuhan mo yan, hindi na yan banal sa harapan ng Diyos. At huwag, kasi ganyan ang mundo, mga kapatid, sisirain ang ating pag-iisip. Actually, madaanan yan dito o nauuna lang ako. Nandito pa rin yan sa physical, actually. Be not conformed to this world, but be you transformed by the renewing of your mind. Amen. Pinapatanggap na sa atin na marami ng kasarian, hindi lang male and female. Pinapatanggap na sa atin ang abortion. Matagal na sa ibang bansa. Ngayon sinusulong na sa ibang bansa, tinatanggap na rin. Pwede nang ikasal ang lalaki sa lalaki, babae sa babae. At pinapatanggap yan dahil hindi mo yan pwedeng ituro sa iyong mga anak dahil ma-failure sa school. Kita mo lang, mga kapatid. Praise God. Dahil wala na, the world, this society lost the original vision, plan, and purpose of God. At ang last na lang, mga kapatid, na nagtataguyod ay walang iba kung hindi ang mga tunay na anak ng Diyos. Ang tinatawag na church. Amen. God build His church, mga kapatid. And sabi niya, the gates of hell shall not prevail against it. Praise God. Kaya nga tayo may persecution, mga kapatid. Dahil gusto natin yung original plan and purpose of God. Kaya nga sinasabi ko na sa general purpose, mga kapatid, this world is not our home. We are looking for His great appearing, mga kapatid, ang pagbabalik ng Panginoon upang dadalhin tayo sa new heaven. Praise God. Doon sa spiritual na side, mga kapatid, sa side na perfect. Praise God. Ano bang topic ng teaching natin kanina, mga kapatid? Diligence. Praise God. Pero iniisip ko rin yung gifts of the Spirit. O gift of the Spirit. Kung tingnan mo sa Galatians 5. Di po ba, mga kapatid? God came that we might have abundant life. That we might have life and life abundantly. Sabi ng scripture, di po ba? Ang gusto ng Diyos, mga kapatid, actually itong fruit, no? Love, joy, peace. Kasi kung mayroon ka niyan, mga kapatid, praise God, love, joy, peace ba yun? Etc. Nandoon na yun. Kindness. Nandoon na yun kasama, mga kapatid. Ay ma-experience natin ang abundant life actually. Dahil pag padating natin sa langit, yan ang ating maramdaman forever na. Praise God, praise the Lord. Nasaan na ba ako? Sa caring of your body, di po ba? O, kailangan alagaan din. Huwag lang yung sobra. Na sidetrack ako sa tattoo. Nadugtungan tuloy. Praise God. At tayo rin mga nag-iedad na, hindi naman tayo pagalingin ng Panginoon na mawala yung kulubot. Yung nga, bato-bato sa langit. Di po ba? Alagaan yung anang mukha because we reflect the glory of God. Di ba? Lagyan nyo naman yan ng moisturizer. Totoo yan. Huwag sobra. Huwag yung pagpaputi, mga kapatid, or cleanse, anong tawag doon? Yung iba, kung anong iniinom para puputi.
Alright, ang key dito mga kapatid, your body is the temple of the Holy Spirit. Your body is sacred place. Kaya alagaan natin. Kaya kailangan best in appearance and best in health. Praise God. Yung iba nga, ang basihan lang naman ng Panginoon is modest apparel eh. Di ba? Yung iba nga, ang haba-haba. Maipit ka sa MRT. Oo nga. And then yung buhok. Hindi, sabi kasi, pinag-uusapan natin ang, physically. Right? Sabihin lang natin, wellness and self-care. May self-care, mga kapatid. Praise God. Sabi nga dito sa 1 Timothy 4:8, for bodily exercise profits a little, but godliness is profitable for all things. Having promise of the life that now is, and of that which is to come. So hindi lang natin i-consider ang dito lang. No? Kundi ang life to come. Mahalaga ang pagpalakas ng katawan, ngunit higit ang pakinabang sa banal na pamumuhay. Mapapakinabangan ito sa lahat ng bagay sapagkat may pangako ito hindi lamang sa buhay ngayon, kundi maging sa panahong darating. Praise God. Take care of your physical body. Alagaan. Amen. Pag medyo lumalagpas ka na sa timbang, ang importante, healthy. Diba? Parang na-enjoy nyo ata ang physical mga kapatid. Kanina sa spiritual, tahimik na tahimik eh. No? Praise God. So, kailangan yan mga kapatid. Sa mga single na kasalalay dyan, kung makapag-asawa kayo o hindi. Kung kalooban din ba yan ng Panginoon? Diba? We're talking about self-care, physical muna. Diba? O, isa din yan. Praise God. At saka, sa pananamit, ibagay-bagay nyo naman. Huwag kayong marang clown. Na kahit ano na lang ang kulay. Ibagay nyo naman. Sabi ni Brother Sani sa akin, Pastor, tingnan mo ito, pula. Dark red, huwag kang magsuot ng katulad niyan. Kung tatayo ka dito, binabagay. Diba? Praise God. Hindi na yung, huwag nung sundin ang fashions of the world. Iba ang fashion nila. Dapat sa atin, makatanggap tayo ng vision na ang fashion ng Diyos, ang modest apparel, ang ating isuot. Praise God. Yung iba, praise God, hindi man gaano katangkad, hindi man gaano kapandak. Pero pag magsuot, diba? Ibagay. Yung iba parang, anong tawag doon? Parang mga ducklings. Diba? Oh. Na makita mo na ang hugis, pakimbot-kimbot pa. Yeah. I mean, I'm just being practical here, mga kapatid. Here, dito. Physical body. Kailangan sacred ito. Kaya alagaan. Kaya nga sabi ko, ang ganda talaga ng pag-aaral namin noon sa GMRC, Good Manners and Right Conduct. Kasama mga kapatid, ang mga etiquettes. Elementary pa lang ako noon, ewan ko kung tinuturo na pa yan ngayon. Ang mga subjects na yan. Praise God. Sinabi lang na kailangan neat and clean. Balikan ko yan, neat and clean. Hindi new. Ang iba kasi new palagi eh. No? Neat and clean lang, malinis lang, planchado lang. Na plancha. Hindi na kung saan galing gira ka, mga kapatid.
Saan galing digmaan ka? Saan ka pupunta? Sa church. Di ba? Now, ito pa isang mga kapatid. Equip your whole self to effectively fulfill God's plans. You are also instructed to train yourself in godliness. No, kailangan may spiritual. Sabihin na lang natin kasi natakal na natin ang spiritual. Mental na lang. Mental and emotional growth is required for this inner transformation. Actually, magsimula sa spiritual eh. Kung maayos tayo mga kapatid sa Diyos, kausapin ka ng Diyos. Number 1 sa ugali mo. Pangalawa sa mga sinusuot mo. Pangalawa yun talaga. Number 1 sa spiritual life mo. And pangalawa sa ugali mo. Praise God. Romans 12:2, sabi dito nga, do not be conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind, that you may prove what is that good and acceptable and perfect will of God. Huwag kayong makiayon sa takbo ng kapanahonang ito, sa halip, hayaan ninyong baguhin kayo na sa pamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip. Sa gayon, mapatunayan ninyo kung alin ang mabuti, ang kalugod-lugod at ganap na kalooban ng Diyos. Therefore, we must build a habit of doing an inner work to take captive of your beliefs and thinking patterns, so your thoughts and desires become one with God's, to understand and walk in His will. Praise the Lord. So commit to the path of caring for your spirit, mind, and body to function at your personal best in every season. May check ako dito mga kapatid, may check and balance. May tanong. Tanungin mo rin sa ang katabi mo, do you care for your body? Balikan niyo siya. Do you reflect God's thoughts? Di ba sabi sa 2 Corinthians 10:5, casting down arguments and every high thing that exalts itself against the knowledge of God, bringing every thought into captivity to the obedience of Christ. Amen. Ito pang isang tanong, do you guard your heart? Tanungin mo siya. O bahagi yan ng katawan. Keep your heart with all diligence, for out of it spring the issues of life. Ang iyong puso ay buong sikap mong ingatan, sapagkat mula rito ay dumadaloy ang mga bukal ng buhay. Praise God. At ang last na itanong mo sa katabi mo, nagpapahinga ka ba? Okay, lagyan natin ng kaunti pa. Nagpapahinga ba ang iyong kaluluwa? Kasi minsan physically nakahiga ka pero ang kaluluwa mo hindi ka pagpahinga. Kaya nga sabi sa Matthew 11:28, come to me all you who labor and are heavy laden, and I will give you rest. Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na mapapagod at may mabigat na pasanin, at bibigyan ko kayo ng kapahingahan. Pagpatuloy pa ba tayo mga kapatid? Pangatlo, relationships. Relationships. Amen. Praise the Lord. So ito yun mga kapatid, ang important areas to seek God's vision para mapurso natin ang kanyang vision sa ating buhay. Relationships, your purpose is to express God's love in all relationships. Hindi ka dapat pipili. In all relationships, ipahayag ang pag-ibig ng Diyos. Amen. So sa bawat relasyon mga kapatid, you have, or relationship you develop, God desires for you to give and receive His love, model Christ's example, and get support to transform more into the person He created you to be. Praise God.
So ano ang vision na dapat nating tanggapin, mga kapatid, at sundin? Tingnan natin ang Romans 12:10. Be kindly affectionate to one another with brotherly love, in honor, giving preference one to one another. Sa Tagalog, magmahalan kayo bilang magkakapatid kay Kristo. Tanungin mo ulit ang kapatid mo. Sa likod mo nang tanungin mo. Mahal mo ba ang kapatid mo kay Kristo? Balik dito mga kapatid. Sa Tagalog, ito ang pagkasabi. At maging magalang sa isa't isa. Wow! Ginagalang mo ba? Hindi ko yan, hindi ko kayang anuhin yan, respetuhin yan. Kasi palautang yan. Kung hindi ko respetuhin yan dahil tingnan mo naman yung mukha niya. Hindi sa preference, pero ito mga kapatid, relationships. Magkakapatid tayo. Isang pamilya tayo. We are brothers and sisters in Christ. We belong to one family. So let's treat each other as brothers and sisters in God's family. Tratuhin natin ng maayos. Praise God. You will increasingly reflect Christ in your relationships when you devote yourself to being filled with and pouring out God's love, as well as humbling yourself to put others' needs before your own as the Spirit leads. Praise God. So napakaraming relationship, mga kapatid, na ating na-experiensyahan dito. Praise God. So, kahit man naman kalagayan mo sa buhay, mga kapatid, praise God. Kung may asawa ka man o wala, may anak ka man o wala, kung may lolo ka pa, may magulang ka pa, mga kapatid, o may apo ka na sa tuhod at sa lapalapa, mga kapatid. Amen. You need to express God's love. Yeah. Express God's love. Not your love only, but God's love. Amen. Praise God. Kaya nga, kailangan we need to love one another. Do you still love one another? Do you still bear one another's burden? Gaya ng sabi sa Galatians 6:2. Do you pursue peace with one another? Nakikipagbalik loob ka ba? Ang lahat na bagay mapag-usapan lamang. Amen. Kung tatakbuhan mo ang iyong pag-aalit-alitan, mga kapatid, at di pagkaunawaan, mahuhulog yan, mga kapatid, sa malaking gulo at hatred. Or even bitterness. Kaya harapin mo, mga kapatid. Praise God. Huwag mong takbuhan ang iyong problema sa iyong kapatid. Harapin mo siya. Sabihin mo, yung utang mo, pinatawad ko na. Yung pagkakasala ko, patatawarin ko. Praise God. Pero hindi na kita pa uutangin pa ulit. Yeah? Kaya niyo ba yun, mga kapatid? Para na lang malangit siya. Amen. Pero kung gawin niya yan, makulong na yan. Dahil kung tayo nagpapatawad, ang iba nagpapakulong. Di ba? Pero kailangan natin, mga kapatid, yan. Praise God. Pursue peace with one another. Forgive one another. Sa relationships bilang magkakapatid, mga kapatid. Sinabi ko na yan sa inyong last time. Kahit sa pamilya may tinatawag na black sheep, kaapelido mo pa rin yan. Kahit anong gagawin mo sa kanya, kaapelido mo yan. Dala-dala pa rin yan ang pangalan ng pamilya, mga kapatid. No choice. Mahalin mo, patawarin mo, makipagbalik loob ka, at tulungan mo pa rin yan. Kasi bilang pamilya Di po ba? Praise God. Maintain, no?
Hindi lang tayo doon sa humanistic view o sa humanity, mga kapatid. We are God-kind. Iba tayo. We are following God's vision. Praise God. Tayo na lang mga kapatid, tayo ang asin at ilaw. Totoo nga naman. Alam niyo ba ang isang function, may mga pangangaral tayong narinig, ang function ng asin is preservation. The church is the only preservation left on this world. Sabihin ko yan sa inyo, kung wala ng church, praise God, magawa na ng demonyo ang kanyang gustong gawin, ni Satanas ang kanyang gustong gawin, mga kapatid. Praise God, lilitsunin niya lahat ito. Sa dagat-dagatang apoy, mga kapatid. Paparusahan niya, pahirapan niya, mga kapatid. At anong karumal-dumal na gagawin niya, pag-away-awayin ang mga lahat na tao. Praise God, magpalipad na ng mga nuclear missiles, mga kapatid. Kung ano-ano na. Walang kapayapaan sa buong pamilya, walang kapayaan. Tayo na lang, mga kapatid. Tayo dapat ang role model. That's why we need to pursue God's vision. Amen. Praise God. Pang-apat, at magtatapos na lang ako siguro dito, mga kapatid. Finances. Bakit ba may oras? Your purpose is to manage your resources to support God's will. Hindi pagpayaman. Ang una na ako sa last na preaching ko, mga kapatid. Hindi pagpayaman ito. You want to leave an inheritance for your children? Praise God. I think, ang sagot nandoon, mga kapatid. Ayusin mo ang iyong relasyon sa Diyos. Mag-iwan ka ng heritage mo, praise God, ng iyong pananampalataya. Hindi pera na heritage ang iiwan mo, mga kapatid. Dahil kulang ang pera lang o kayamanan. Kaya nga yung pagpurso natin, nandito tayo sa ibang bansa, nagtatrabaho, nag-iipon ng pera para na ang ating next generation, mga kapatid, ay hindi na maghihirap. Praise God. Minsan may purpose ang Diyos sa kahirapan. Para lalabas ang pagiging diamond ng isang tao. Diba? Malalabas ang ugali or pagiging Christ-like ng isang tao pag naghihirap siya. Pag may persecution siya, mga kapatid. Kaya, we need to manage our resources to support God's will. Yan ang number one. Hindi para mag-di-4 na lang, mga kapatid. Tama ba yan? Pagkuyakoy na lang. Hindi ka nagpapayaman upang maging maayos, ang tawag dito? Magiging relax lang ang buhay mo. Kung hindi, mga kapatid, binigyan tayo ng yaman ng Diyos para na i-support sa kanyang gawain dahil ang ating target, mga kapatid, ay makaipon tayo ng kayamanan sa langit. Praise God. Dahil ang madala lang natin, mga kapatid, ang kaluluwa. At alam nyo na yun, ang pangangaral na yan, mga kapatid, di tayo makadala ng material na bagay dito sa lupa. Ang iyong lanunin ay pamahalaan ang inyong mapagkukunan upang suportahan ang kalooban ng Diyos. God desires for you to be a good steward of your financial resources by balancing faithfulness in meeting your present financial responsibilities and future goals, supporting His kingdom purposes, and enjoying your life and His creation. Medyo mahaba yun, mga kapatid. Di po ba? So, ibig sabihin, i-manage natin. Praise God. Dahil kailangan na mapamahalaan natin yan, mga kapatid. 1 Timothy 6:10. Lumabas na ang aking Bisaya, mga kapatid, or pagka-hiligay nun. For the love of money is the root of all kinds of evil, for which some have strayed from the faith in their greediness and pierced themselves through with many sorrows. Sapagkat ang pag-ibig sa salapi ay siyang ugat ng lahat ng kasamaan, ang sobrang paghangad ng salapi ang nagtutulak sa iba na tumalikod sa pananampalataya at nagdulot ng anumang paghihinagpis sa buhay nila. Kaunting nag-amen. Mabuti na lang, hindi kayo naghihinagpis. Praise God. Manage your financial and material resources as tools God gifted to you to steward, to do His will, provide for yourself, and bless others.
So ang tanong, are you content with what you have right now? So what's your problem? Totoo. Parang, problema itong bulsa ko. Palagi na lang walang laman. Yung pitaka ko, nasaan na yun? Bahala nang makakita nun, walang laman yun. Ito ang key, mga kapatid. Sabi dito sa Hebrews 13:5-6, let your conduct be without covetousness, be content with such things as you have, for He Himself has said, I will never leave you nor forsake you, so we may boldly say, the Lord is my helper, I will not fear, what can man do to me? Iwasan ninyo ang pag-ibig sa salapi, masiyahan na kayo kung anong mayroon kayo, sapagkat sinabi ng Diyos, hindi kita iiwan ni pababayaan man. Kaya panatag nating masasabi, ang Panginoon ang tumutulong sa akin, hindi ako matatakot. Anong magagawa sa akin ng tao? Be content. Praise God. Sabi din sa Matthew 6:24, no one can serve two masters. Are you serving two masters? Sabi dito, either you will hate the one and love the other, or you will be devoted to the one and despise the other. You cannot both or serve both God and money. Yan ang sa NIV. Walang tao maaaring makapaglingkod sa dalawang Panginoon sapagkat kamumuhian niya ang isa at mamahalin naman ang pangalawa. O kaya magiging tapat siya sa isa at hindi igagalang ang pangalawa. Hindi kayo maaaring maglingkod sa Diyos at sa salapi. Amen. At alam naman natin, ang maraming tao, ang kanilang Diyos ay ang salapi, mga kapatid. Praise God. Huwag nawang mangyari sa atin because we are seeking and following God's vision. So are you content? Amen. Number 2, are you discerning? Amen. Luke 14:28, for which of you intend to build a tower does not sit down first and count the cost whether he has enough to finish it? O nga naman, sino ba sa inyo na nagnanais magtayo ng tore na hindi muna nauupo at inaalam ang magugugol upang matiyak kung mayroon siyang sapat na halaga hanggang matapos ito? Sabi sa Proverbs 21:5, the plans of the diligent lead surely to plenty, but those of everyone who is hasty surely to poverty. Ang plano ay ng masipag ay patungo sa kasaganaan. Ngunit ang bawat nagmamadali ay humahantong lamang sa kasalatan. Tama yun? Kaya magiging discerning tayo, mga kapatid. Amen. Huwag tayong magmamadali sa finances. Yun ang taktika ng mga negosyante. Lalo na sa atin, dahil alam nila na abroad tayo, mga kapatid. May makukuha talaga silang pera sa atin sa isip nila. Kaya mag-ingat tayo sa scam. Yung iba, ino-offeran, bili ka ng condominium sa Makati. Isipin mo na 2-year contract ka lang dito. Pag na-default ang payment mo, babay na ang iyong down payment. Mga isa yan, kailangan huwag madali. Sabihin nila, ang offer na ito lang. Hindi man natatapos yan. Sa totoo lang, di ba? Ang offer na ito, ganito lang, 5%, 10%, wala ng down payment, or ganito na, maghulog ka na. Praise God. Sunod na taon, lapitan mo yung agent. Ganun pa rin ang taktika niya. Ngayon lang ito. Mamadaliin ka. Grab the opportunity. Magkakundo ka na. Sa halagang 5,000 a month. May mga ganun eh. Or abroad ka, 15,000 a month. Isa lang yan sa mga examples. Mga kapatid, sa napakaraming ihemplo, mga kapatid. Minamadali tayo. Pahiramin mo ako ng 10,000. Bakit? Kasi nasira ang sasakyan namin, kailangan na tatakbo yan dahil bukas may ani na. Aanihin na yung so, ang palay.
O, kikita na kami ng 10,000. Di bakit hindi nilang hintayin ng 6 ng palay? Bakit? Bukas na kaya. Di ba? Praise the Lord. Will you stand, mga kapatid? I think hindi ko ma-exhaust ito masyado. Sa finances, ang mga tanong dito, mga kapatid, are you content? Are you discerning? Are you responsible? Sabi dito sa Romans 13:7, give to everyone what you owe them. If you owe taxes, pay taxes. If revenue, then revenue. If respect, then respect. If honor, then honor. Yan sa NIV, mga kapatid, ang Romans 13:7. Dapat matanggap natin yan. Sa Tagalog, ibigay ninyo sa lahat ang sa kanila ay nararapat. Buwis sa dapat buwisan, ambag sa dapat ambagan, paggalang sa dapat igalang, parangal sa dapat parangalan. Praise God. So, are you discerning? Are you responsible? Are you giving? Hindi na ako pumunta dyan. Ulitin natin next time. Totoo yan, mga kapatid. Ulitin natin yan next time. Dahil may 3 pages pa ako, I think, sa pages ngayon, mga kapatid, sa 10 pages, ang introduction, 3 tapos na. Ang 4, mga kapatid, na sa buod, na kalahati na natin. Praise God. Dahil tatalakayin pa natin, mga kapatid, ang mga bagay like mga advantages, mga kapatid, kung we are seeking or pursuing God's vision. Praise God. So in conclusion, if we truly want to do God's will and fulfill His plans in our lives, and if we ask Him, He will lead and empower us to do so, for He knows our hearts. Kaya importante, we need to seek God's vision. And ang vision ng Diyos, mga kapatid, ay ayon yan sa Kanyang dakilang plano at layunin sa ating buhay. At kung matanggap na natin yan, makagawa na tayo ngayon ng plano or goal natin sa buhay. Praise God. At sasamahan tayo ng Panginoon. Bigyan niya tayo ng lakas kung manatili tayo sa Kanya dahil kilala tayo ng ating Panginoon. At higit sa lahat, mga kapatid, praise God, makasama natin siya hindi lang habang buhay dito sa lupa, kundi hanggang sa everlasting life, sa buhay na walang hanggang. Amen. Praise God. Ang mundong ito, mga kapatid, hindi makapagbigay sa atin ng tamang direksyon. Ang mundong ito ay makasarili, mga kapatid. Sarili lang niyang kapakanan ang gusto niyang mangyari dahil ligid sa kanya or hindi niya alam, mga kapatid, ang dakilang plano ng Diyos. Balang araw, mawala ang mundong ito. Praise God. But for the children of God, we are looking forward for a new heaven. Amen. And a new earth. Recreation, mga kapatid. I-recreate ng Panginoon ang very good na ginawa niya. Ang perfect condition, mga kapatid, na tinuluyan ni Adan at ni Eva. At hindi lang yan, mga kapatid, when we appear before the judgment seat of Christ to give account of our lives, we will hear Him say, well done. Amen. And we will have glorified and enjoyed God here on earth and shall joyfully enter the world to come, where we will glorify Him yet more and enjoy Him forever and ever. Panginoon, maraming salamat sa iyong salita. Hindi po kami perpekto, Panginoon. Marami kaming nakikita sa aming buhay, O Lord God, na hindi kalugod-lugod sa iyo. Nagkulang kami sa iyo, Panginoon. You have concluded in your word that for all have sinned and come short of the glory of God. But Lord, hallelujah, you know our hearts. We have strived. We have done, hallelujah, Lord Jesus, our best.
Karamihan sa amin dito, Panginoon, they are doing their best. They are striving to please you, Lord. And we have come so far, O God, in our walk with you. Thank you for your promise. Thank you, Lord, for reminding us, hallelujah, of your promises. Thank you, Lord, hallelujah, for opening our understanding, our spiritual understanding of your great plan and purposes. And for that specific purpose for each and every one of us. Help us, Lord, grow in our spiritual life. Help us, Lord, to take care of our physical body, including our thoughts, our heart, our emotions. Help us also, Lord, hallelujah, to be or to manage our finances. And Lord, all of this, oh God, so that we can show your love in all relationships that we have, including our work, oh Lord Jesus. Lord, mangusap ka sa bawat isa sa amin, Lord. I know na sa karamihan namin dito, there are hundreds of us in this place and we have different needs. We have unique circumstances in our lives, issues in our lives. But Lord, your word is quick and powerful. Your word, oh God, is powerful enough to minister to us, to give us direction, to speak to each and every one of us for that specific purpose, for that specific vision that we need to receive and that we need to pursue in our lives. Thank you for loving us, Lord. Thank you for loving your children. Thank you for all the people, oh God, that you are using. Thank you, Lord, that you make us a part of this local church and for your family corporately in the world today. Jesus, speak to us, Lord. Speak individually, Lord. Give us direction, oh God, specifically, individually. And help us grow in you, Lord, in every major areas, in these key areas that we need vision and pursue that vision, hallelujah, that comes from you. The altar is open, mga kapatid. The altar is open. Come, let us spend a while responding to the word of the Lord. Hallelujah, hallelujah. For aming mga first-time guests, will you please come forward? Coming forward is an act of faith, and we will help you pray. Hallelujah. Hallelujah, that you will find your purpose and that God will give you His vision for your life. Hallelujah.